Isang mapagpalayang araw po. Nandito man po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po muna tayo kay Bien of Queria. No? So, Sir Bien of Queria, doon po sa request nyo pong topic, antay-antay lang po, no? About Book 7 ng 11917. Shoutout din kay Jeneling Suhayon, SIC Head Guard ng ACD Investigation Agency. O, siya po ay taga Davao City. Okay? So, shout out din kay Benito Abriha, no? Benito Abriha ng Cebu City. So, mabuhay po yung mga taga Davao at mga taga Cebu City. Okay? So, shout out din kay Mr. Jose Romulo Lagat Cristobal. Okay? So, shout out sa iyo, sir. Diyan po sa Quezon Province. Okay? At shout out din kay Sir Philip Anthony Taasan of Aspali Security Agency Incorporated, no? Siya po ay naka-assign diyan sa Converge ICT Solutions Incorporated, Naga City Business Center and Back Office. Naga City, Camarines Sur. Okay, Bicol Region, of course, sa Region 5. At siya po ay merong mga panawagan. Ingat po mga ka-59 sa duty at inyong pamilya. God bless po kayong lahat. No? At sabi niya, salamat po sa patuloy na information po sa aming mga security professionals. Mabuhay po. So mabuhay po rin ang mga lahat ng security personnel, lahat ng security professional dito sa ating bansa. Umasa po kayo na hanggat tayo po ay may hininga ay sisikapin po nating makapagbahagi ng mga kaalaman, no, na makakatulong sa mga security personnel upang magampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin, no? Makapagserbisyo sila ng maayos sa kanilang mga kliyente. Okay po. So, ang tatalakayin po natin ngayon, of course, may kinalaman doon sa nakaraang video natin, no? Yung the big one. Okay, so ano ba yung mga dapat gawin pagka mayroong lindol? No? So dito, talakayin natin earthquake response. Of course, yung alam na natin at sinasabi ng gobyerno, paulit-ulit, no? Drop, cover, and hold on. Di ba? So ano bang ano yan? So drop, di ba? So, pagka may naka-experience tayo ng pagyanig, so generally, yan yung gagawin natin. Di ba? Drop down, di ba? Into your hands and knees before the earthquake, no? Knocks you down. Di ba? Yun ang sabi dyan. So, ibig sabihin, so pagka drop natin, okay? So, of course, dapat, abang tayo ay nagda-drop o yumuyuko, o sabihin o nag-ano sa ground, so paggapang tayo, di ba? Hahanap tayo, magiging handa tayo kung kailangan natin gumalaw kasi ang kasunod niyan cover, di ba? So pag drop natin, hahanapin agad natin kung saan tayo pwedeng sumilong. Di ba? Usually, kaya nga sabi drop, cover. So pag drop natin, hawak sa ulo, di ba? Cover agad ulo, leeg. Okay? At hanap ng mga matitibay na pwedeng silungan. Okay, mga lamesa. Okay, furniture na talagang pwede mong kung wala naman, kung merong libro dyan or unan, pwede nating gawin yan. Okay? No? So, drop, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa ilalim ng lamesa, of course, hawakan mo yung lamesa din. Diba? Kasi, mamaya lumilindol. Yung lamesa, di ba? Dumaos-dos. So, naiwan ka na. Okay? No, kung meron namang upuan, di ba? So, yun yung sinasabi dyan. So, general response, earthquake response, drop, cover, and hold on. Okay. So, sabi rito, may mga bagay na, halimbawa, if you are inside, sabi dyan, stay inside. Diba? Nasa loob ka ng bahay mo. Diba? So, ano bang dapat gawin mo dyan? Okay? So, dapat dyan, so sabi, move away from hanging objects, glass. Diba?
yung mga jealousy. Okay? Watch for falling debris. Okay? Fireplaces, mga light fixtures, mga ilaw, mga tawag niyan, ceiling di ba? Ceiling fan. Okay? Yung mga chandelier, no? So, na pwedeng bumagsak sa'yo, mga cabinet na movable, hindi naka-fix, di ba? If available nearby, grab something to shield your head. So, sabi ko nga, unan, di ba? Mga libro, okay? Upuan. So, kung ikaw naman ay nasa kusina, quickly turn off the stove and take cover at the first sign of shaking. Di ba? Nagluluto ka. Nasa loob ka ng bahay. Nagluluto ka. Una mong papatayin, siyempre, yung gas tank mo. Di ba? Yung tangke mo. Okay? Yung kalan. Kasi, pag talagang lumakas yung lindol, yan ay posibleng magdulot ng sunog. Okay? If you are in bed, hold on and stay there, protecting your head with a pillow. No? You are less likely to be injured staying where you are. Broken glass on the floor can cause injuries if you walk or roll onto the floor. Diba? Hindi po advisable na habang lumilindol, tayo po ay tumatakbo. Diba? So, magkukos yan ng pagkahilo sa atin. Kasi lumilindol na nga, tatakbo ka pa. So, anong mangyayari? Diba? So, do not stand in a doorway. You are safer under a table. Diba? So, especially sa mga modern houses ngayon, hindi na uso kasi ngayon yung mga hamba na buhos na matitibay eh. Karamihan ngayon, mga modern houses ngayon, mga aluminum na lang yung hamba, mga tawag yan, mga kahoy na lang din. Hindi tulad nung araw, makikita mo yung mga bahay nung araw, talagang matitibay yung mga hamba ng pintuan. Okay? Tsaka isa pa, siyempre lumilindol. Pagka humampas pa yung pintuan sa'yo, tapos doon ka nakasilong, doon ka nakakover, mabigat, delikado rin. Okay? So, doorways do not protect you from the most likely source of injury, falling or flying objects. Most earthquake-related injuries and deaths are caused by falling or flying objects. Diba? So, TV, lamps, glass, bookcases, diba? Okay? So, next, if you are in a high-rise building, diba? So, nakatira ka sa condominium, high-rise, no? So, sabi dyan, drop cover and hold on pa rin, diba? Move away from windows and outside walls, diba? Kasi pagka lumilindol, nag-crack yung mga glass windows, posibleng sumabog yan, no? Papunta sa'yo, kung wala kang cover, patay ka. O kung malapit ka dyan, yari ka, no? Aksidente yan, no? Stay in the building, do not use the elevators. Diba? Sabi ko nga, tandaan nyo po, bilang emergency protocol sa mga buildings, ang ginagawa po ng mga safety and security officer dyan, pagka lumilindol, automatic po yan, sina-shutdown ng elevator. Ibinababa po yan sa ground. Diba? At hindi po advisable na gumamit ng elevator pagka lumilindol. Maaari po tayong matrap dyan. Okay? So, do not use the elevators. The electricity may go out and the sprinkler system may come on. Diba? So, pwedeng patayin ng supply, pwedeng patayin ng Meralco or ng distributor yung supply ng kuryente. Pagka nagkaganon man, delikado tayo sa elevator, matatrap tayo dyan. Or halimbawa, lumilindol, maapektuhan yung sprinkler system. Okay? So, if you are trapped, stay calm. No? Try to get someone's attention by tapping on hard or metal parts of the structure. Doing so may increase your chances of being rescued. Okay, ganito po, no? Ina-advise po natin na sa ngayon, kahit po yung anak ko at yung asawa ko, no? Meron po kaming silbato, no? Pito. Kahit saan ka magpunta, kung yung ID ko po sa trabaho, laging may silbato yan. Diba? So, kahit saan po tayo magpunta, anumang oras, no, ang kabilin-bilinan po, pwede nating gamitin yung whistle. Di ba?
So, para saan? Para makakuha tayo ng atensyon kung kailangan po natin ng tulong. Di ba? At sa mga security personnel, ako po'y matatawa kung kayo po ay walang whistle. Di ba? Hindi ko malaman kung matatawa ko o magagalit kasi bahagi po yan ng paraphernalia natin. Di ba? So, pagka dumating ang punto at panahon, ang pagkakataon na kailangan natin humingi ng tulong, wala pong ibang mainam na gawin, kundi sumilbato tayo, pumito tayo. Okay? So, sa ganung paraan po, no? So, if you are outside or if you are inside a crowded place, di ba? Ganun pa rin, di ba? Drop, cover, and hold on, di ba? Do not rush for the doorways. Others will have the same idea. Diyan din sila pupunta. No? Ang problema yan, siksikan na kayo dyan. Move away from display shelves containing objects that may fall. Di ba? So, if you can take cover and grab something to shield your head and face from falling debris and glass. Di ba? If you can. Di ba? Kaya nga, automatic, yun ang mga titingnan natin. No, yung mga movable objects, yung mga posibleng bumagsak, posibleng mabasag, di ba? If you are outside, stay outside. So, paano ba yan? Okay. Move away from buildings, utility wires, sinkholes, and fuel and gas lines, di ba? The greatest danger from falling debris is just outside doorways and close to outer walls of buildings. Yan po ang medyo napakahirap po, no? Especially kung ikaw ay nasa syudad. Hindi ko alam no kung anong pwedeng mangyari once na tumama po ang big one, di ba? Unang-una, yung mga open spaces, kung ikaw ay nasa urban area, nasa syudad, hindi ko malaman po, no? Napakaraming kawad ng kuryente, poste, building, di ba? So, kung tayo po siguro nasa probinsya, yan, may open spaces, no? Park, di ba? Mga national park na walang mga matataas na building or structure, ilaw, no? Football field. Sa mga eskwelahan po, meron yan. Di ba? Basketball court na well secured. Okay? Mga stadium. So, pwede yan. Okay? Go to an open area away from trees, telephone poles, and buildings. Diba? So, kung tayo po ay nasa syudad, medyo mahirap hanapin, pero as much as possible, yan po talaga dapat. No? Kung may mga poste, let's say nasa loob ka ng bahay din or nasa building ka, isa pa dadagdag ko lang, may mga poste, pwede nyo i-apply yung tinatawag na triangle of life. Diba? Yung mga poste po, matitibay yan. Mga first few meters, diyan ka, bawa, may poste kang nakita, buhos, poste. No? Konkreto. O diyan ka, doon ka mag-drop cover. Diba? So, pihado, matibay yan. Poste yan. Poste ng bahay, poste ng building yan. Diba? Hindi basta-basta guguho yan. Kasi sa taas yan may hamba. Diba? May beam, kung tawagin. No? Once in the open, get down low and stay there until the shaking stops. So, yan po yung tinatawag na triangle of life. Okay? The area near the outside walls of a building is the most dangerous place to be. Outside walls. No? Windows, facades, and architectural details are open the first parts of the building to collapse. Stay away from this danger zone. Diba? Kaya nga hindi ina-advise kung nasa, lumayo ka. Diba? Kung nasa loob ka naman, layuan mo yung mga parts na yon. Okay? If you are moving, if you are in a moving vehicle, nagmumotor ka, nagda-drive ka, mamaneho ka ng sasakyan, no? Stop as quickly and safely as possible. No? Tumabi ka. Kung may poste, huwag ka dyan. Diba? Hanggat maaari nga, open area, open spaces. Diba? Move your car to the shoulder or curb away from utility poles, overhead wires, and under or overpasses. Diba? Kasi pwedeng bumagsak yan eh. No? Stay in the car and set the parking brake. Okay, so i-handbrake mo. Okay? No, para hindi dumaustos yung sasakyan, no? Hindi maapektuhan ng pagyanig.
A car may jiggle violently on its springs. Di ba? Yung kanyang absorber. No? But it is a good place to stay until the shaking stops. Bakit? Kahit pa paano naman din, protektado ka sa loob ng sasakyan. Diba? So, hindi advisable, inulit ko hindi advisable na magpanik, tumakbo habang lumilindol. Hindi po advisable yan. Okay? Kasi, habang tumatakbo ka, lumilindol, pwede kang mahilo at pwede kang mabagok. No? Pwedeng may bumagsak sa'yo. O di hindi ka sa lindol namatay sa pagkabagok. Di ba? Okay? No? So, turn on the radio for emergency broadcast information. No? If a power line falls on the car, stay inside until a trained person removes the wire. No? Wala po talaga tayong magagawa. Okay? When it is safe to begin driving again, watch for hazards created by the earthquake. No? Such as breaks in the pavement, downed utility poles and wires, rising water levels, fallen overpasses, or collapsed bridges. Okay? So, yan yung mga dapat po nating tandaan. No? If you are in a stadium or theater, ito, stadium, stay in your seat, protect your head and neck with your arms or any way possible. No? Sa stadium naman, napakaluwang yan. Wala naman sigurong ano dyan. Importante talaga ulo. Di ba? Do not leave until the shaking is over. Walk out carefully, watching for anything that could fall during the aftershocks. Okay? So, if you are near the shore, yan, yung mga nakatira sa malapit sa dagat, no? Drop cover and hondo until the shaking stops. Okay. If severe shaking lasts 20 seconds, matagal-tagal, no? Or more, immediately evacuate. Or more, no? 20 seconds or more, immediately evacuate to high ground as a tsunami might have been generated by the earthquake. Okay, lalo na po ngayon naman po, sa part po ng national government, yung mga nasa coastal area po, ay may mga tsunami warning na po yan. Okay? Actually, nakikita ako minsan pagka tayo po ay nag-iikot, may mga evacuation area na rin naman po sa bawat LGU. So, dapat lang po malaman, siguro dapat lang po information dissemination sa mga mamamayan kung saan po pupunta sa oras po ng ganitong klaseng kalamidad. Okay? Move inland 2 miles or 3 kilometers or to land that is at least 100 feet above sea level. No, immediately. Bakit po? Kasi baka after po ang tsunami po kasi nangyayari after po ng paglindol. Di ba? So after ng lindol, maaaring sumunod ang tsunami, mataas na tsunami. So punta ka kung ikaw ay nasa higher ground, hindi ka naman basta-basta abutin niya. Don't wait for officials to issue a warning. Di ba? Lalo na kung diyan ka nakatira. So basically, alam mo na after ng lindol, may tsunami, posibleng may tsunami magaganap. So, mag-evacuate na. Okay? Walk quickly rather than drive to avoid traffic, debris, and other hazards. No? So, sabi dito, if you cannot drop to the ground, try to sit or remain seated so you are not knocked down. Diba? So, of course, presence of mind. Diba? If you are in a wheelchair, lock your wheels. No? May lock naman yan. Remove any items that are not securely attached to the wheelchair. Okay? Protect your head and neck with a large book, a pillow, or your arms. The goal is to prevent injuries from falling down or from objects that might fall or be thrown at you. Diba? So, kahit lumilindol, huwag magpanik, presence of mind, protektahan lagi yung upper part, no? Ulo. Diba? So, if you are able, seek shelter under a sturdy table or desk, no? Stay away from outer walls, windows, fireplaces, and hanging objects, tulad po ng sinabi natin kanina. Di ba? If you are unable to move from a bed or chair, protect yourself from falling objects by covering up with blankets and pillows. Okay? At least kahit pa paano may laban-laban tayo. Di ba? May unan dyan, may makapal na ano. Pwedeng panangga po yan sa anumang tatama sa atin. Di ba? If you are outside, go to an open area away from trees, telephone poles, and buildings and stay there. For more resources,
for people with impaired mobility and other access and functional needs, di ba? So dapat mas meron naman ditong mga no, lalo na kung meron tayong yun nga, may kasama tayong mga PWD, of course sila po yung una nating poproteksyonan, di ba? Isi-secure. Okay? So sa yan po yung ilan lamang sa tips, no? Pero sa totoo lang po, theoretically, yan po yung mga sinasabi natin. Pero, admittedly, no, sa isang actual scenario, medyo mahirap po talaga. No? Kasama po dyan yung takot, pangamba, lalo na po kung tayo po ay nag-iisa. No? Pag nangyari yan, dagdag pa po dyan yung ating mga mahal sa buhay na posibleng maapektuhan ng ganyang klaseng kalamidad. Tandaan nyo po, pag tumama po ang Big One, wala pong nakasiguro sa atin. So, kailangan po natin dito paghahanda, no? Panalangin, dasal, na sana po, the Big One na yan, yung natural disaster na yan, na sinasabi ng mga siyentipiko, na mangyayari sa panahon natin, no? Base sa mga tala, sana po ay wag mangyari, no? Although hindi po natin mapipigilan, pero sa pamagitan naman po siguro ng panalangin at paghahanda, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? Maghanda tayo, no? At siguro naman, kung tayo ay preparado, sana, matakasan o malagpasan natin kung sakali man dumating yan. Okay? So, muli, marami pong salamat. Stay safe, be alert, and be aware.